So, for the problem 2 po, Mag-a-ask lang po ako ng number. or ng input kay user na number and i-identify kung ano yung factorial po nun. So, dito po nag-input po ako or nag-import po ako ng built-in module na math para magamit po natin yung math factorial function. So, in this case po, mas mapapadali yung pag-solve natin ng factorial instead na gumamit tayo ng other method or ng for loop para i-solve yung factorial. Dito po, mas mapapadali natin yung computation. So, dito naman po, nag-create po ako ng variable na n and siya yung mag-ask kay user na mag-input ng number. So, i-convert niya po yun into integer and may store po yun dito sa variable na n. So, under po nun, nag-define po ako ng function. Ang pangalan is find factorial na may parameter na n. So, isa po itong recursive function. And basically, ito po yung function na magkakompute ng factorial. Sa loob po ng function, nag-declare po ako ng mga conditional statements. Ito po sa if is ito po yung base case ng recursion. So, chine-check niya po kung yung n equals 1. Since, di ba po, yung factorial ng 1 is 1, so, ito na po yung magiging stopping point ng recursion. So, return 1 kasi i-return niya po yung value ng 1. Ito yung magiging result po kapag na-reach niya na yung base case, which is yung 1 nga po. Else naman po, kung may value po si n na mas mataas po kay 1, magso-solve po siya or magre-return po siya ng product ng n at ng factorial ng n minus 1 po. So, si math.factorial function na po, siya na po yung bahala na mag-solve nung factorial nung n. So, dito naman po is nag-declare lang po ako ng variable na num na siya po tatawagin natin sa pag-display po ng factorial. Dito po, nilagay ko lang po yung factorial, tas tinawag ko lang po yung function, tas tinawag ko po yung bagong variable na num po na in-assign natin for the value ng n po. So, for output, for example, 5. So, yung factorial niya po is 120. So, kunyari, dito po, 5. So, kung 5 to, magma-minus po ng 1, so magiging 4. Imo-multiply niya po yun kay 5 hanggang sa um, mag-minus po ng mag-minus dito hanggang ma-reach niya na po nga yung base case niya. So, ang tawag nga din po dun is recursive call po. Bali, recursive function po yung nangyayari dito. Ulit-ulit hanggang ma-reach niya po yung pinaka-base case or matapos po lahat.